Ang video na ito ay tungkol po sa vanilla pa rin, ano po. Akin po kayong tuturuan kung paano ito itanim. Cuttings lang po ang pantanim ng vanilla, no? Kaya napakadali lang po. So, gayahin niyo lang po yung procedure na akin pong gagawin. Sinabi ko po sa previous video ko po tungkol sa vanilla na ang vanilla ay magsimula po siyang mamulaklak at mamunga pagkalipas po ng 2 hanggang 3 taon mula sa pagkatanim. Yes, totoo po yon. Pero, meron pa akong ipapakita sa inyo. So, first time po itong nangyari. Ano po? Na amin pong natuklasan. Na amin pong naobserbahan na kahit katatanim lang ho, no? Pagkalipas ng ilang buwan, ay pwede siyang mamulaklak. Yan. 2 pa po ho yan. Pag ang ginamit po nating vine ay mula po sa matanda na po na puno ng vanilla, ay mabilis lang din po siyang mamunga. Ano po? Lalo pag tinanim nyo po ng malapit po ng malapit na mag-summer.
So, may posibilidad na ito po ay mag-release ng bulaklak tulad po dito. Ito po itinanim po ng December. So, recorded ito ngayon ng March. So, 3 buwan po ang lumipas at may bulaklak na siya. So, papakita ko po sa inyo yung ugat. Ayan po, oh. Hindi ho natin masabi na nilagay lang ho namin dito. Sinadya lang. So, ayan. Pag tayo po ay bumili ng vine, piliin po natin yung gulang na, no? Matured na. Mula po sa matandang puno ng vanilla. Nang sa ganun ay mabilis lang din ito mamulaklak at magbunga. So, tulad po nito ngayon, makikita po natin na napaaga lang, no? Mantakin niyo po, 3 months old lang is namulaklak na siya. Mas naunahan niya pa yung iba na magdalawang taon na wala pang bulaklak. Isang option po natin na pwede tayo magtanim ng vanilla sa ilalim ng ating mga halaman na fruit trees, no? Kung may mga kahoy tayo sa likod ng bahay o sa ating pong sakahan, pwede ho nating itanim sa puno. Huwag nyo lang hong itanim sa puno na wide yung canopy niya, like mangga, mga langka. Kasi nga po, kailangan pa rin ng araw ng vanilla upang ito ay makapagbulaklak. Tatambakan lang ho natin ng mga dahon, ng mga damo, ang puno, nang sa ganun, ma-maintain lang po yung moisture. Ano po? Habang lumalaki yung puno ng vanilla, syempre, lumalaki din po yung kailangan niyang nutrition. So, ang gagawin po natin, kahit monthly po tayo na magsa-side dress po ng organic fertilizers, no? Decomposed o dried, chicken dung o ano pong manure na available sa atin, vermicast, meron, carbonized rice hull, iikot lang ho natin yan. Pagkatapos po nating gawin yon, patubigan lang ho natin, no? Nang sa ganun is madali lang din po matunaw. Yun lang po. At so, ang kagandahan ng vanilla po ay isisingit lang ho natin sa ating taniman ng mga punong kahoy o mga fruit trees na kumbaga intercropping ang dating, no? So, may secondary crop tayo, pero kung babasihan naman yung magiging outcome, no? Yung profit natin pagdating ng araw, eh, sigurado po yun. Mas malaki pa ang kikitain ng vanilla kumpara sa ating mga tanim na fruit trees. So, yon, sana nakatulong po ang akin pong ginawang video na to. Sa ganun ay, pag kayo ay bumili po ng vine o cuttings nitong vanilla, ay alam niyo na ang inyong gagawin. Paano ito itanim at paano ito din alagaan. Abangan niyo po ang kasunod na video na aking gagawin. So, series of video na aking pong gagawin tungkol po sa vanilla. Hanggang sa muli po, pamamagulang ko at antabayanan niyo po ang kasunod pang video na aking gagawin. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.